So before po natin sagutan yung mga illustrative example po natin, let me discuss to you yung mga gray area lang po ng ng accounting standard po natin Kasi there are some cases wherein okay po, mahirap po ma-distinguish. Okay po. So hard to distinguish. Even ako po nahihirapan din po ako minsan ma-distinguish whether it is a change in accounting policy or change in accounting estimate po siya. Pag mahirap, okay, yung estimate, policy and estimate. Pag mahirap po ma-distinguish kung whether it is change in accounting policy or change in accounting policy, estimate, ang gagawin po natin ay, ang treatment po natin would be as if it is change in accounting estimates. So meaning to say, we apply the change prospectively. Okay? Prospectively. Okay? So ganyan po siya. Pero huwag ka mag-alala kasi meron ka namang mga guiding principles, so yun yung susundan po natin. Basta tandaan mo, pag may kinalaman siya doon sa presentation gamit ng accounting standard, okay po, mga principles, change in accounting policy yun. Paano mo nalaman if estimate yon? Kapag yan yung that involves yung mga measurement na, yung pag-estimate natin ng depreciation, estimate natin ng mga doubtful accounts, warranty expense, ay mga yan, change in accounting estimate. Okay, pag measurement, change in accounting estimate. Pag yung mga presentation principles, okay po, change in accounting policy. Okay? O, syempre, iba naman kapag prior period error. Okay? Like for example, nagkamali. Okay? Yung amount na ni-recognize as depreciation. Ang mahirap yan pag nagkasabay-sabay sila, di ba? Nagkaroon na ng change in accounting policy or estimate, tapos may prior period pa. Possible po yun. Okay? So for now, wag mo na masyadong isipin yon. Okay? Let's understand muna ano ba yung mga common example na lumalabas. Okay po, pagdating sa change in accounting estimate, policy, and prior period errors. So first, let's have the change in accounting estimate. Akala company, purchase 2 depreciable assets, machine and equipment. On January 1, 2022, so underline mo to, bilugan mo, para mas malaman mo, kung kailan siya nabili. Yan yung start, kung kailan tayo yun yung beginning, kung kailan tayo mag-start, okay po, mag-lapse yung time to depreciate the asset, amounting to 4 million and 9.6 million respectively. So si machine, 4 million, tapos si equipment ay 9.6 M. The machine was depreciated using straight line method. So ito, SLM ang gamit natin. Okay po. And while the equipment was depreciated using double declining method. Okay? O para mas bibigyan kita ng ng summary. Okay po, para kasi feeling ko nakalimutan mo na ano yung mga SYD, paano ba ginagamit si SYD, si SLM, si DDM, So si SLM, alam mo na yan, straight line method, ang ginagawa po natin is cost minus salvage value over useful life. No-brainer, straight line method. Equal po yan. So tawag natin dito sa numerator po natin ay depreciable amount. Okay? Depreciable amount. Okay po. Next, kapag SYD naman, ang ginagawa po natin is gumagamit po tayo ng percentage or ng ratio. Okay? So, yung ratio natin is N over SYD, where N is the remaining useful life. Like for example, 15 years yan, yung useful life niya, di ba? So, the first year, ilan ba yung remaining life? Di ba? 15. So, 15 yung gagamitin mo. Yun yung N. SYD, isasam mo lahat mo yung 15 na yan. So, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 and so on. Okay po, may formula po dyan. Okay, so yung formula po natin to get the SYD. Ang formula po natin doon is SYD is equal to
N. Useful life po yung N. Okay po. And N plus 1 over 2. Yan. So, yan po yung atin pong formula for SYD. Okay? And then, yung N, pero ito yung gagamitin po nating ratio to get the depreciation expense. Okay po. Next, kapag double declining method naman po, ang formula naman natin is N over 2. Ito naman yung tinatawag po natin na double declining ratio. Okay? Kaya 2 yung denominator kasi double. Paano kapag 1.5 declining ratio? Di palitan mo yan, gawin mo siyang 1.5. And take note, ang pinagkaiba po ng double declining ratio kay SYD at saka kay SLM, ito kasi, ang basis po nila ay based on depreciable amount. Pero ito, si double declining method, okay, ang basis po natin always on the carrying amount. Okay? So, meaning to say, we do not consider the salvage value. Ini-ignore po natin yan pagdating sa double declining ratio. Okay? O, yan po yung summary, no? No subsequent measurement po natin, okay po, ng mga PPEs, long-term assets that we depreciate. Okay? So, burahin na po natin. Balik po tayo sa problem solving. Okay, so SLM, straight line method ang gamit natin for machine. Double declining method naman for equipment. So, the machine has a useful life of 10 years. Lagyan mo dito, 10. And with no residual value. Okay? SLM, yun yung ginagamitan natin ng salvage value. Diba? O nagkataon, wala. Okay po. Well, the equipment has a useful life of 10 years. So, 10 years din. But, with residual value of 200,000. Tignan mo, si machine gumagamit ng straight line. Okay? We consider salvage value, pero wala siyang salvage value. Huwag kang maghahanap. Okay po. Si equipment, gumagamit siya ng double declining ratio. Ini-ignore natin yung salvage value. Meron siyang salvage value. O, take note, on the date na ito yung mga ginagamit po nila, okay po, kung ano yung alam mo, yun yung gagamitin po natin. Kung ano yung nakasanayan. Okay po. Pero kapag nagkaroon ng changes, o doon pa lang natin titignan if i-consider na ba yung mga salvage value or hindi. Okay? So, para maganda, compute natin yung carrying amounts po nila. Okay? Okay? Kailan? Kung kailan nagkaroon ng change. Basahin natin. On the next year, ito na. On January 1, 2024, the decision was made to change the depreciation method. Nagkaroon ng change in depreciation method. Ng alin? Ng equipment to straight line method. So, eto, from double declining, gagawin mo na siyang SLM. Okay po. But the residual value remain unchanged. May residual value ba sa equipment? Yes. Do we consider it using double declining? No. Nagpalit to SLM? So, do we now consider the residual value? The answer is yes. Okay? So, ang gagawin mo, dahil change in accounting estimate po tayo, okay po, retrospective application or currently and prospectively. Sorry, no? Currently and prospectively yung application po natin. So, meaning to say, i-apply natin yung change on January 1, 2024 onwards. Okay? So, ang maapektuhan nito is yung presentation natin sa balance sheet or sa profit or loss, okay, for the year 2024 and yung accumulated depreciation natin and depreciation expense natin, okay po, for the following years. Yun lang yung magbabago. Papalitan pa natin yung depreciation expense natin last year, hindi na. Okay po? Kasi nga po, ang nangyari sa change ay change in accounting estimate. Currently and prospectively. Okay po? Para mapakita ko sa iyo, ganito yung timeline mo. Okay? So, equipment, binili mo January 1, 2022. Magkano yung value niya? 9.6 million. Okay? So, 1, 2, 3, 4. Okay? O 5. So, ano na tong January? January 2023, 24, 25. Kailan nagkaroon ng change? Dito. Okay? So, ibig sabihin, meron na tayong 1 and 2. Okay po? 2 years na na-depreciate yung asset. So, titignan din natin, 2022, 2022,
na-depreciate na natin siya ng buong taong 2022 and yung buong taon ng 2023. Kasi kinabukasan noon, January 1, 2024. Okay? So, itong taon na yan, magkano kaya sa tingin mo yung na-depreciate natin? Okay? O dahil double declining method tayo, madali lang. Kunin muna natin yung double declining ratio. So, to get the double declining ratio, 2/n. Yan. Sorry. Okay po. Babalikan nyo na lang po yung kanina, yung diniscuss ko, mali po yung formula. It should be 2/n. Okay? Pag 1.5 naman, yung numerator yung babaguhin mo. So, 2/10, so that's 20%. Okay? O, yan po yung atin pong double declining ratio. So, saan natin siya yung multiply? Multiply po natin yan sa carrying amount beginning. Okay? So, in short, to get the carrying amount this year, or carrying amount ending, ano kailangan mo gawin? O, pag gagawin mo lang, kung ito, mismo yung formula natin to get the depreciation expense, o pag yung, ilan yung difference ng 1 minus 20%? Di ba that's 80%? Ano yung 80%? Yan yung remaining carrying amount. Tama? So, kapag yung 80% times the carrying amount beginning, ano nakukuha mo? Yan yung carrying amount ending. Okay? O, dahil ang gusto na naman natin na makuha is yung carrying amount ending, kasi nga po, it is a change in accounting estimate. Ito na lang yung gagawin natin. Okay? O, so, ang gagawin mo, 9.6. Okay, labas na natin yung calculation. Okay, so 9.6 million. Ito yung carrying amount beginning natin. Times 0.8. Diretso na, no? Bakit 8%? Kasi yung 20%, yun yung depreciation expense. Tama? So, yung 8%, yun yung remaining balance. Okay po? So, 8% times, so, ang makukuha mo niyan ay, so, ang carrying amount natin ending for the first year, 7,680,000. Okay? Now, for the second year, times mo na lang siya ulit ng 0.8. So, magkano na yun siya? 6,144,000. So, nakuha na natin yung carrying amount natin ng January 1, 2024. So, nandito na tayo. Tama ba? January 1, 2024. O, dyan nagkaroon ng change. So, dito mo i-apply yung change. Okay po? So, ibig sabihin, dito na natin gagamitin si SLM. Okay po? O, so, anong gagawin mo? O, ganito po. So, sabi dito, binago yung mismong method lang. Yun lang naman yung nagbago. Akala ko kasi nagbago din yung years. O, dahil hindi naman nagbago yung years, okay po, doon pa din tayo sa 10 years. Okay? So, ilan na lang yung carrying amount niya? 6,144,000. Kaya on January 1, 2024, okay, ang gagawin mo, yung 6,144,000, tama ba? Yan na yung carrying amount, no? Okay. Times 0.8, times 0.8. So, tama. 6,144,000. Ito na ngayon yung gagamitin natin na carrying amount to apply the straight line method. So, meron bang salvage value? Yes, tama. May binanggit siya dito, yung 200,000. So, i-consider na natin siya kasi straight line method na po yung gagamitin. And then, i-divide natin siya saan? Sa original or sa remaining? So, this is a change in accounting estimate. So, we ignore yung mga previous year. So, currently and prospective. So, therefore, remaining na lang. So, ilang years to? 8. Bakit 8? Kasi 2 years na po yung nakalipas. So, therefore, yung straight line depreciation expense natin for the first year ay magkano? Ay for the third year, third year, so minus 200,000, then divide natin siya ng 8. So, meron po tayong 743,000. So, ito na ngayon yung bago natin na depreciation expense every year. Okay po. So, magkano na yung carrying amount natin? Okay? So, ang carrying amount na natin yan, i-minus mo yung 743 doon sa beginning balance natin na 6,144,000. So, meron tayong carrying amount na 540,000.
1,000. So, ito na yung atin pong bagong carrying amount. So, ibig sabihin, yung in-apply natin na depreciation expense from this year to this year ay 743,000 na siya. Kaya dito, ang mga depreciation expense natin, 743,000. Ito, 743,000. Anong napansin mo? Binago ba natin yung depreciation expense natin dito? Okay, nag-adjust ba tayo? Hindi. Tama. So, ang tawag natin dyan ay currently and prospectively. Okay po? Prospective. Okay, so that is for the equipment. Kaya lang, ito. On January 1, 2025, the company determined that the machine had a useful life of 8 years. O, nagbago din. Okay po. Estimate ulit yan. From the date of acquisition and the residual value was 400,000. The accounting change was made in 2025 to reflect this additional information. O, diba? Take note, kapag measurement ang tinutukoy, additional units, okay po, change in accounting estimate po yun. Okay? So, dito, ang gagawin natin, hindi naman nagbago, na SLM pa din yung gamit. Alin lang ang nagbago? Yung number of years at saka yung additional information na residual value. So, instead of 10, ang gagamitin po natin, magiging 8 years na dapat sana siya. Okay po? So, ang gagawin mo, ganito. So, for the machine, gawa tayong separate na lang dito. Magkano natin siya nabili? 4 million. So, this is for January 1, 2022. So, 2023, 2024, 2025, then 2026. O dahil straight line method ang gamit natin, from 2022 up to 2025. Okay po. Dine-depreciate po natin siya. Okay, na magkano? 4 million. May salvage value? Wala. So, ilang years? 10 years. So, 4 million divided by 10. So, 400,000. So, dine-depreciate natin siya using the 10 years. Okay, no salvage value. 400,000 for the first 3 years. Okay po. 400,000 dito, 400,000 dito, and 400,000 din dito. Okay po. So, magkano na lang yung carrying amount natin during beginning? January 1, 2025. So, para makuha mo yun, yung 400,000 na yun, multiply mo sa 3. Bakit 3? Kasi 3 years tayo nag-depreciate before the accounting changes. Then, minus natin yan doon sa carrying amount. 4 million. So, we have 2.8 million. So, ibig sabihin, 2.8 million na lang yung carrying amount nung atin pong machine. Next. Dahil dito na nagkaroon ng change, dito na natin i-apply yung bagong information. Na alin? Na 8 years, yung useful life, tapos meron tayong 400,000 na residual value. So, ang gagawin mo, ganito. Okay? From the new information, hindi mo na kailangan gamitin si 4 million. Okay po? Kasi nga, na-depreciate mo na siya for 3 years eh. Ang gagawin mo, similar to this, ginamit natin yung carrying amount niya on January 1, 2024. Dito din, ang gagamitin natin is the carrying amount on January 1, 2025. So, 2.8 million, okay po, minus 400,000 na salvage value. Kasi nagkaroon na siya, di ba? Ng salvage value. This time, ang i-divide natin, dahil 8 years na siya, di ba? Sabi niya doon, hindi daw pala siya dapat 10 years, 8 years dapat. So, ibig sabihin, ang remaining useful life na lang niya, kung 3 years na yung nakalipas, that would be 5. Okay po? Paano nakuha yung 5? 8 years dapat, tama? Minus 3 years na nakalipas na. So, ang remaining life na lang niya is 5 years. Kaya ginamit natin yung 5. Okay po? So, magkano kaya yung ating bagong depreciation expense? 2.8 minus 400,000 divided by 5. So, meron po tayong
bagong depreciation expense na 480,000. So meaning to say, on this year, okay po, ang depreciation expense na natin would be 480,000. From 400, magiging 480 na siya on the year 2025. And syempre, onwards, 480,000 na yan. Hanggang sa ma-fully depreciate na yung asset. So take note, nagbago ba yung ating depreciation expense last year? Hindi na. Okay po, hindi na natin ni-reflect. Okay po. So, ang tawag natin dyan ay change in accounting estimate. Okay po. We change it currently and prospectively. So, to answer the questions, okay po, what is the accumulated depreciation on December 31, 2024? Saan ba manggagaling? Ganito po. Dahil na-compute na natin yan, ang gagawin mo lang, kunin mo yung carrying amount natin dito. Okay po. Diba 6,144,000 yung carrying amount natin ng January 1, 2024. Ay December pala to, no? So, mag-jump pa tayo ng isang taon. Ang carrying amount na natin ito, 5,401,000. Tama? Yung carrying amount natin. I-minus mo siya doon sa original or doon sa cost. So, ang gagawin mo, 9.6 million minus 5,401,000. So, yung accumulated depreciation na natin yan for the equipment minus 5,401, that is 4,199,000. Okay? So, yan yung accumulated depreciation natin for the equipment. Eh, how about doon sa machine? Diba? Nag-depreciate din tayo dito. So, kung December 31, 2024 yon, so January 1, 2025, diba? So, hanggang dito. From this year, hanggang dito. Okay? So, magkano ba yung ating depreciation expense ng machine every year? From this year, 400 siya every year. Ilang years? Hanggang December 31, 2024. So, yung tatlo. So, gagawin mo lang, 400 times 3. So, magkano yung ating pong depreciation expense for the machine? 400,000 times 3. So, that's 1.2 million. Okay? O, nakuha na natin yung accumulated depreciation for the machine. So, ang gagawin natin, i-add lang po natin tong 1.2 kay 4,199,000. Okay po, plus 4,199,000. So, meron po tayong 5,399,000 na accumulated depreciation. Okay po. So, yan na po yung ating final answer for question number 1. So, 5,399,000. Next. What is the depreciation expense for the year 2025? O ano ba? So, dito, ayan, ito yon. From this year, beginning of 2024 hanggang dito. Ay, hindi pala, no? Ito yon. December 31, 2025 na kasi ito. So, ito yung January 1, 2025. Ito naman yung December 31. So, magkano ba yung depreciation na natin sa equipment? Nagbago na ba yung ating depreciation method? Yes. Diba 743,000 na siya. So, for the equipment, 743. Pero for machine, magkano na? 480 na siya onwards. So, ibig sabihin, for this year, 480 na din yung gamit. So, ang gagawin mo lang, ito, 743 plus yung 480. So, meron po tayong bago na or total depreciation expense na 1,223,000. Okay? And last, what's the carrying amount of the machine and equipment on December 31, 2026? Okay po. So, kailangan pa natin mag-run ng isang taon. So, dito, gagawin mo na lang ganito. So, nakuha na natin dito, no? Ito yung carrying amount niya on January 1, 2025. O, kunin natin January 1, 2026 and January 1, 2027. Okay? Kasi ito, December. Take note, December. Okay po. Kung nalilito ka doon, ganito.
Ito, December 31, 2022. Ito, December 31, 2023. December 31, 2024. December 31, 2025. So, dito. December 31, 2026. So, from this point na 6,144,000, kailangan ba natin mag-minus ng 743 ng 3 beses? Tama? Okay po. So, ganito siya. 6,144,000 minus 743,000. Yan yung carrying amount natin. Tama? For December 31, 2024. Minus 743,000 carrying amount natin for the year 2025, December 31. And isa pa, minus 743,000, eto na yun. Ito na ngayon yung carrying amount natin on December 31, 2026. 3,915,000 for the equipment. How about for the machine? For the machine naman, so 2.8 yung alam natin, that's for the year January 1, 2025 or December 31, 2024. Okay? So, kailangan natin is December 31, 2026. So, ito, December 31, 2025, which is ito yon January 1, 2026. Tama? O, mag-move pa tayo ng isa. December 31, 2026 or January 1, 2027. O, tama? So, dito, ilang years yon? 1, 2. Okay po. So, 2 years pa natin siya i-depreciate. So, ang gagawin mo, ito, M plus na lang natin yan para may store sa calculator natin. Yung 2.8, minus na natin yung bagong depreciation expense na 480. Okay po. Isang beses, so nakuha na natin. Ito yung carrying amount niya dito. Okay? Isa pa. Okay po. Minus 480. Wait lang, ba't gano'n siya na gano'n? Wait. Ulitin natin. 28 minus 480 minus 480. So, ito na yun. 1,840,000. Okay? So, ito yung carrying amount niya on December 31, 2026 or January 1, 2027. Yan yung sa machine. So, gagawin natin, add lang natin yan dito sa carrying amount ng or naka-M plus naman na yan, tama? Tama ba? O, M plus natin, ayan. Okay, then MR, add natin to at ito, yung 1,840, ang lalabas ay ito, 5,755,000. So, this is our carrying amount. Okay? So, magkaiba pala, no? Binanggit niya. For machine, ang carrying amount natin is 1,840. For the equipment, 3,915. Total of 5,755,000. Okay? So, yan po lahat for change in accounting estimate. So, take note, pag change in accounting estimate, huwag magkakalimutan kapag nagbago yung mga measurements po natin. Example nito, yung pagbago ng number of years, okay po. Pagbago ng depreciation method, ano pa? Pagbago ng mga percentages, ay mga yan po yung mga example ng mga measurements. Pag ganun yung nagbago, yung nature ng change in accounting estimate. So therefore, gagawin mo currently and prospective yung application. Okay? So ganyan po siya. Kaya kung papansinin mo, ang entry lang natin dito, hindi natin kailangan baguhin yung retained earnings. Okay po? Sa year, kung kailan nagkaroon ng change, o di yung usual lang. Tama? Debit ka ng depreciation expense dito. No? Debit ka ng depreciation expense, credit ka ng accumulated depreciation. Magkano? 743. O yun lang. Okay po. Pag prospective application, pag retrospective kasi, kailangan mong baguhin yung beginning balance na accumulated depreciation mo. Kaso change in accounting estimate to. So, no need. Okay? So, maliwanag po. So, ganun po siya. Okay? So, next problem po tayo, change in accounting policy. So, change in accounting estimate, alam niyo po, ang technique dito, nakakalito siya kasi magkasabay siya ng change in accounting policy.
So, hindi mo kasi alam if change in accounting estimate ba siya or policy. Pero, sabi ko nga sa'yo, ang technique dyan, pag involved niya is measurement, change in accounting estimate. Ang gagawin mo lang, kunin mo yung carrying amount. Ito, mas practical na steps. Step number 1, kunin mo yung carrying amount niya kung kailan nagkaroon ng changes. Tapos, doon mo na-apply yung change. Okay? Apply the change. Okay? So, ganyan lang po yung gagawin mo. Currently and prospective application. Pag change in accounting estimate, ito naman po yung example natin. Same company had a weighted average method of inventory valuation since it began its operation in 2022. The company decided to change to the FIFO method for measuring inventory at the beginning of 2025. The following schedule shows year-end inventory balances. So, ito yung mga year-end balances. Tandaan mo ano yung ginagamit ni company? Weighted average. So, ito yung ginagamit niya. Kailan nag-start? 2022. Kaya present niya, 3. 2022, 2023, and 2024. Okay po. What pre-tax amount should be reported in the statement of changes in equity for 2025 as the cumulative effect of the change in the accounting policy? Okay po. Cumulative effect. O, ganito po ha. So, anong year na tayo? 2025. Okay po. Yung tinatanong. Pero, kailan ba nagkaroon ng changes? Beginning of 2025. So, in short, tama lang na on December 31, 2024, yung mga present. Tama. So, kung titignan mo, okay po, ang changes natin is from WAVE to FIFO. Okay po. Now, if kung FIFO sana ang ginamit, dahil WAVE yung ginamit mo, ang ending balance ng inventory natin ay 390. Tama? Okay po, ito yun. 390. Ignore mo na to. Okay po. Dito ka na. 390 gamit yung WAVE. Pero kung FIFO sana ang ginamit mo, magkano dapat ang balance? 415,000. Ito sana siya. Okay po. So, ilan yung difference? O, compute mo. Okay, wait lang. 415 minus 390. Mayroon siyang change na or may difference na 25,000. So, ang adjustment natin, ito na yun. 25,000. Yan ang yung sagot. Okay po. Ito na yung i-adjust natin saan? Sa retained earnings po natin. Okay po. Okay, doon sa statement of changes in equity, retained earnings. Ito yung adjustment natin. Okay po. Kapag in-add natin yan, yung 25,000 sa inventory natin, okay, ang entry mo doon, debit ka ng inventory, okay, beginning, okay po, credit ka ng RE, beginning. Magkano? 25,000. Oh, upon entry of this, magkano na yung balance ng inventory mo? Okay, January 1, 2025. Magkano na yung balance? Di ba ang balance na niya yan would be 415,000. O nung ito na yung balance ng inventory mo, ano yung naka-reflect na method? FIFO or WAVE? Dahil 415 na yung balance niya, ito na yun. Ibig sabihin, as if FIFO yung ginagamit. Yun po yung ibig sabihin po ng retrospective application. Anong pinagkaiba nila, sir? Bakit parang inignore mo naman yung mga last year? Yes, inignore sila kasi ang what matters here is you update the beginning balance, okay, to reflect as if FIFO yung ginagamit. Tama? Unlike doon sa previous example natin, kung papansinin mo, wala po tayong entry dyan na beginning balance. Dito, apply mo yung change. Kailangan mo bang baguhin yung beginning balance ng accumulated depreciation? Hindi na. Okay po? Ang entry mo lang dyan, pagdating ng December 31, 2025, debit ka ng depreciation expense, credit ka ng accumulated depreciation. Magkano? 743,000. O, diba? Meron ba tayong RE beginning na ni-recognize? Meron ba tayong contra account na ni-recognize sa beginning balance? Wala. Kaya tawag sa kanya, prospective. Currently and prospective. Dito, in-adjust natin yung beginning to reflect as if 415 talaga or FIFO talaga yung ginagamit natin. Okay po?
Alam niyo po, marami pong nalilito dito kasi ang ginagawa nila is we consider all. Kaya ang pag-interpretation nila, dahil prospective or retrospective yung application, kino-consider nila pati yung 2022, 2023. No. Okay po. Dahil you are trying to change from wave to FIFO, you just copy. Ano ba dapat yung value nung inventory natin kung FIFO sana siya from the start? Ito, binanggit naman niya, for 2024, kung FIFO sana ang ginamit mo, okay po, from the beginning, 415 sana ang balance mo. O din gagawin mo, i-update mo lang yung balance ng inventory mo, instead na 390, gawin mo siyang 415. Okay po? So, yan yung ibig sabihin ng retrospective application. Okay? So, hopefully, no, naiintindihan nyo po yan. So, practice po kayo ng maraming problems, marami po kay Sir Valix sa practical accounting po niya. And lastly, no, okay, ito yung pinakamahirap sa lahat, is yung tinatawag po natin na prior period error. Meron pa pala tayong last problem, no, for the accounting changes. So, this one is a comprehensive one. Okay, so basahin po natin yung problem. On January 1, 2022, PSAU company changed from FIFO to average cost. Okay, so this is an example of the accounting or change in accounting policy. Okay, so change in accounting policy, so therefore there should be a retrospective application. Okay, the company provides the following ending inventory for each method. Ano ba yung requirements natin? What amount of profit should be reported in 2022 after the accounting change? So, profit lang yung tinatanong. Pag yung profit po dito, after tax po, no? So, after tax. Okay? So, binigay niya dito yung year 2021, 2022 na ending inventory. Take note, ending inventory, so ibig sabihin December 31, 2021 and December 31, 2022. FIFO and average. Pero ano na ba yung gagamitin dapat natin? For the whole year 2022, dapat average cost na tayo kasi nagkaroon na ng change in accounting policy on the year 2022. And on January 1, 2022. So always note for the date kung kailan nagkaroon ng change. The company referred the following income statement using FIFO. Yun lang. Okay po. So for 2021, ang gamit niya is FIFO, okay lang. Tanggap na pa natin yun. No? Kasi 2021 yan, during that time, FIFO yung ginamit mo, hindi na natin mababago. Diba? Sir, sabi mo kanina, retrospective application as if FIFO yung ginamit. Yes. Okay po. Retrospective as if from the start, FIFO yung ginamit mo. Kaya lang, itong account kasi na itong mga to, di ba kino-close natin yan every year? At saan siya napupunta? Sa retained earnings. Kaya to update the income reported last year, okay, with the use of FIFO, anong i-adjust natin? From FIFO to average, ito na yung i-adjust mo, yung RE. Kaya nga, di ba sabi natin dun kanina, pag retrospective application, we adjust the opening balance of retained earnings. Tama? So, ito na yung atin pong ina-adjust. Okay? Instead, itong mga income statement accounts. Okay? Kasi these are closed already. Maliwanag po. Okay? So, ganun po siya. Now, with regards sa 2022, ito yung mali. Kasi, during this time, nag-average ka na dapat. Kaya lang, ano ginawa ng company? Ginamit pa din is FIFO method, which is hindi dapat. So, therefore, mali ngayon yung income natin. Okay? Now, the question here is, paano ba natin mako-compute yung income? Okay? So, to answer that, ano ba yung magiging or ano yung account na naapektuhan sa income statement natin kapag mali yung ginamit na inventory method? Okay? So, may ginamit tayo, FIFO nga lang. Pero dapat average na during this time. Tama? So, ito, alin sa mga account na to ang maapektuhan ng inventory account? So, the answer is, itong cost of sales. Okay? Bakit yung cost of sales, sirs? Balikan natin yung formula ng cost of sales. Di ba ang formula nito is beginning inventory plus purchases minus ending inventory equals cost of sales. Okay? So, yan yung formula natin to get the cost of sales. Kaya lang, mali yung ginamit. Tama? So, anong gagawin mo? Ganito. Di sundan lang natin, dahil FIFO yung ginamit mo, di extract natin kung magkano yung purchases. Then, transform natin to sa average method. Okay? Same formula pa din. Okay po? So, ang magbabago lang is yung mga beginning inventory natin
at saka yung ending inventory. Susundan na natin tong nasa average cost. Okay? So first, extract muna natin yung purchases. Si purchases naman, regardless yan, kahit FIFO or average, parehas lang. Kasi at cost natin siya na-recognize. Pero yung subsequent period kasi natin, dun na nagkakaroon ng change in valuation. Depende yan if FIFO method or average method. Okay? Sige. So yung cost of sale natin under FIFO, year 2022 is 4.5 million. So yun yung lalagay mo dito. 4.5 M. Okay? Beginning inventory natin, for FIFO, nasaan dyan? May beginning inventory bang binanggit? Meron. Okay po, ito yun. Yung December 31, 2021. Which is actually your January 1, 2022. Tama ba? December 31, 2021 or January 1, 2022. O di ibig sabihin sa 2022, ang beginning balance natin ito. Itong mga to. Okay? So FIFO, 350 lagay mo dito. For average, 250. Ending inventory natin, ito naman. For FIFO, that's 700. For average, that's 450. Okay? So, extract natin yung purchases. Ang gagawin natin, 4.5 million. Dahil work back tayo, opposite sign. Ito, minus natin. So, add plus 700. And then, minus yung 350. So, meron tayong 4,850,000 na purchases. O, to check, if tama yan, 350 plus 4,850 minus 700,000. So, we get 4.5 million na FIFO cost of sale. Now, let's convert it to average. Paano, sir? Dahil na-extract na natin yung purchases, yan na yung ilalagay mo dito as purchases din. Under average. So, 4,850,000. Sir, bakit? Hindi ba FIFO ginamit doon? Yes. Pero take note, sabi ko nga sa'yo kanina, ang purchases, hindi naman po naapektuhan yan ng inventory valuation. Yung subsequent measurement lang po, nagiging relevant yung ating pong inventory valuation. Ito, purchases pa lang. At the time of purchase, how do we recognize it? Whether FIFO or average at cost. Tama? At purchase price. Okay? Kaya 4,850 gagamitin natin. So, kunin natin yung cost of sale. 250 plus 4,850 minus 450. So, we get 4,650 na inventory or cost of sales. Okay? 4,650,000. O dahil nakuha na natin yung atin pong cost of sales, we can now compute for the income natin. Okay po? For the year 2022. So, ito, mali yan. Okay? Kasi, ang ginamit niya is FIFO method. O, let's compute. Sales, 6.5 M minus cost of sales. So, this time, gagamitin natin is 4,650,000. So, magkano yung ating gross profit? Okay, so 6.5 minus 4,650. So, meron tayong 1,850,000 na gross profit. Minus natin dito yung atin pong OPEX. Magkano yun? 1 million. So, 1 million. So, meron tayong earnings before tax or profit before tax na 850,000. Minus natin dito yung income tax. O, magkano kaya yung income tax natin? Magkano ba yung tax rate? 850 times ito, 30%. Okay po. So, nakita mo yan. So, multiply mo siya ng 30%. So, meron tayong 255,000 na tax. Then, minus natin to sa earnings before tax na 850. So, we have, wait lang, 850 minus 255,000. So, we have 595,000 na profit after tax. Kaya ang sagot natin for this problem, how much is the profit should be reported? Ang sagot natin ay 595,000. Okay? So, meron po tayong mas madaling formula. Okay po? Or mas madaling approach. Okay? Using yung mga effects. Kapag ganito yung problem, dapat maintindihan mo ano ba yung effect ng ending at saka ng beginning balance. Okay? Kapag misstated po sila.
Okay, kasi this problem involves two type of change. Change in accounting policy and error. Okay po, hindi mo siya prior period error kasi hindi pa naman prior period nangyari yung error, kundi current period siya. Okay po. Pero kung sakaling mga inventory valuations po yung nagkamali, ito po yung magiging guide mo. Okay? Kapag nagkaroon ng changes or nag-increase, okay? Changes muna sa beginning inventory tayo. Pag nag-increase ang beginning inventory mo, okay? Dito kasi sa case natin, anong nangyari sa beginning inventory dapat natin? Magbabago ba siya? Yes. Kasi dapat 250 na siya pero 350 pa lang yung ginamit mo. Kasi FIFO ka. O ano nangyari? So, nag-increase, nag-decrease. Nag-decrease siya ng 100,000. Tama? Nag-decrease siya ng 100,000. Okay? So, dito, pwedeng mag-increase or mag-decrease ang beginning inventory. Pero, pag-uusapan natin dito, ano ba yung effect niya sa cost of sales at sa net income? Okay? Para mas madali. Dito, pag nag-increase yung beginning inventory mo, ang effect niya sa cost of sales, dito ka na lang tumingin. Okay po? Ano nangyari? Nag-decrease. Ano nangyari sa cost of sales? Tumaas, bumaba? Tumaas. Tama ba? So, therefore, meron siyang tinatawag na direct or inverse relationship. So, dito, meron siyang wait lang. Tama. Meron siyang so, nag-decrease. So, ito, tignan po natin yung relationship ng beginning inventory, okay po, sa cost of sales at saka sa net income. Ganun din po sa ending inventory. Pag nag-increase yung beginning inventory mo, okay po, anong mangyayari sa total goods available for sale? Tataas din, tama? Ngayon, kung properly stated si ending inventory, yung cost of goods sold mo, tataas din. Okay po? So, meron po siyang direct relationship. Kaya kapag bumaba yung beginning inventory mo, bababa din. Pagdating naman sa income, anong effect niya? Sa income, dahil tumaas yung cost of sale mo, okay po, bababa ngayon yung income. Kasi mas malaki yung mina-minus mo. Ganun din po, kapag bumaba yung cost of sales, so mangyari sa income mo, tataas. So, ito yung relationship ng beginning inventory sa cost of sale tsaka sa net income. Now, what about for ending inventory? Pag nag-increase yung ending inventory mo at bumaba yung ending inventory. Sa cost of sales, kapag tumaas ang ending inventory mo, syempre, ibig sabihin yan, mas malaki yung ibinabawas natin dito. Tama? At kapag mas malaki yung binabawas mo dyan, kumukonti yung tigafs natin. So, therefore, yung cost of sale natin ay lumiliit. Okay po? So, meron siyang indirect or inverse relationship. Okay? Si beginning inventory may direct relationship siya kay cost of sale at inverse naman sa net income. Si ending inventory may inverse relationship siya sa cost of sales. Kaya kapag bumaba si ending inventory, mas konti yung binabawas natin dito, therefore tataas naman si cost of sales. Okay? How about sa net income? O dahil dito, lumiit yung cost of sales natin, yung income naman natin ngayon ay tataas. Okay? Dito naman, dahil tumaas yung cost of sales natin, bababa naman yung income natin. So, by understanding these relationships, okay po, we can actually solve this much easier rather than doing this formula. Okay, kasi matrabaho yan. Kailangan mo munang maintindihan, okay po, yung part na to. Paano kapag hindi mo naintindihan? Okay? So, eto, magbibigay sa'yo ng guide to understand ano yung mga relationship or yung effect niya, effect ng mga inventory valuations natin sa cost of sale at sa net income. Okay? Ba't siya mas madali? Try natin. Let's start with the net income presented here. Or, tama. O, kunin natin yung income na naka-present. Magkano ba? Ito kasi income tax expense. So, pag kinuha natin yung profit after tax gamit si FIFO, that's 700,000. So, this is your profit under FIFO. Take note ha, FIFO. Kailangan natin
profit under average. Ganito yung gagawin mo. To do that, yung 700,000, i-adjust lang natin siya based dito sa relationship. Okay? Pero dahil after tax na to, kailangan yung changes is after tax din. Okay? O, paano yun, sir? Ganito. 700,000. Okay? Anong effect ng beginning inventory? Ano bang nangyari? Dito, from 350, kung average sana yung ginamit mo, 250. So, babawasan natin siya ng 100,000. So, decrease. Tama? So, nag-decrease ng 100,000, anong effect niya sa net income? Kapag nag-decrease daw, yung beginning inventory, tataas si net income. So, mag-a-add tayo dito. Ng alin? Yung after tax ng 100,000. So, 100,000 times after tax niyan is 70%. Tama? 100,000 times 0.7. So, that is 70,000. Okay, so 70,000. Okay, next. Ano pa? So, next is this is the changes in the beginning inventory. Okay po. How about the effect of the ending inventory? So, dito, from 700, naging 450. So, bumaba siya ng how much? 250,000. Tama? So, nag-decrease. Ito yun, nag-decrease. Anong effect niya sa income? Bababa din. Okay? So, therefore, yung 250 na decrease, okay, minus. Tapos, after tax natin siya, times 70%, ending inventory. This is the effect of changes in the ending inventory. So, 250 times 0.7. So, that is 175,000. Okay? So, now, dapat yung profit na makukuha natin dito, pag tinotal natin to, ay same siya dito, dun sa 595. Well, let's try. 700,000 plus 70,000 minus 175,000. So, that is 595,000. Okay? So, same? Yes. So, ito, mas madali. Tama? Ito lang yung ginawa mo. Hindi na natin ginawa to. Tama? At hindi na din natin ginawa yan. Anong ginawa lang natin? Ginamit natin tong relationship or yung guide natin to understand ano ba yung effect ng changes in the inventory account sa profit. Okay? O, so, ganun po siya. O, so, yung prior period error, yung illustrative example po niyan ay di-discuss na lang po natin ng face-to-face. Actually, ayoko sana i-discuss to ng face-to-face kasi medyo mahirap po itong topic na to. Anyways, okay. Try nyo lang po magsagot ng mga practical accounting books that would help you fully understand the accounting changes. And that's all for these video lectures. And hopefully po ay you're all safe po. Thank you.